Guys, meron tayong binili na DC watt meter. Ito yung PZEM015 para mas maganda yung ating testing dun sa mga battery. Para mabasa rin niya yung ating inverter. Tapos, bumili rin tayo nitong battery capacity tester. Para mas accurate yung ano natin, pag testing dun sa ating battery. Bumili tayo nito. Kaya lang itong dalawang to, hindi siya mura. Ito ang bili ko rito 1.2, pero may cashback siya. Tapos ito ang bili ko rito nasa 800 yata. Basta yung link nasa baba, check nyo. Gagawin natin yung ating bagong watt cycle na battery, i-capacity tester natin gamit tong ating bagong bili. Pero bago natin i-testing, i-full charge muna natin to, yung battery. Dahil lang available lang na pang charge natin doon sa battery yung ating solar setup. To yung ating solar setup. Medyo mainit. Dito natin i-charge yung ating battery, pero isang solar charge controller lang ang gagamitin natin. Papatayin muna natin to, tapos kapit natin yung battery. Pakita ko rin yung ating solar panel sa bubong. Dalawa kasi yon, pero isang solar panel lang yung gagamitin natin para i-charge yung ating battery. Patayin muna natin yung mga solar panel. Patayin natin yung ating baterya. Tapos patayin natin itong load, pati itong inverter. Ayun, nakameral ko siya ngayon. Gawin natin, kakabit natin yung battery natin dito. Akit tayo doon sa bubong, no? Tingnan natin yung ating solar panel. Ayan yung ating solar panel, no? Dalawang 550 watts yan na Ian Solar. Ayan, yan lang ang ating solar panel. Madumi na, oh. Bali, ang oras natin ngayon ay 3:20 ng hapon. Tignan natin kung makakakarga pa tayo ng battery. Bali, yung dalawang solar panel natin doon, tig-isa sila ng solar charge controller. Ang gamit kasi nating battery 12 volts to 80 Ah na live PO4. Ngayon, charge natin isang solar panel lang, tsaka isang solar charge controller. Bali, yung ating solar charge controller, itong dalawang to, nagpunta yan dito sa ating combiner na bus bar. Ang gagawin natin, tanggalin natin yung battery na isa, tapos dito na natin ikabit yung ating watt cycle na live PO4 battery. Ganon din naman yan, magcha-charge yan dyan. Tanggalin muna natin yung ating battery luma. Lagyan natin ng tape para hindi siya magdikit. Maiksi kasi yung kable natin, kaya dito na lang tayo sa baba. Habulin natin yung araw kasi mag-alas 4 na. Mawawala na yan. Bali, yung battery kasi natin nasa 13.3 volts. Full charge natin para capacity test natin kung maganda ba talaga yung ating watt cycle. Kasi na-video na natin yung ating watt cycle, kaya lang hindi natin masyadong napakita yung actual na capacity test ng battery. Pero maganda naman siya. Ngayon, gagamitin natin yung ating binili para makita natin yung actual capacity ng ating bagong watt cycle. Ito na yung ating battery. Kabit natin yung ating positive at negative. Pero kakabit din natin tong ating DC watt meter. Kagandahan kasi nito, kita mo na yung voltahe tsaka yung state of charge ng ating battery. Ito yung ating DC watt meter. Hindi ko alam kung nakikita nyo, no? 13.3, tapos nasa 85%. Ayan, nasa 85% yung ating battery, 13.3 volts. Bali, dito kasi natin kinabit, no? Isa para sa inverter. Buhayin natin to. Ayan, buhayin na. Tapos buhayin natin yung solar charge controller na breaker. Buhayin natin yung solar panel breaker. Ayan, nagcha-charge na siya. Kaya lang natin mapuno to. Sayang kasi yung araw, mamaya maggagabi na. Habulin natin yung charging ng araw. Kaya na, puno na yung ating battery. Bali, hindi na nagpapasok ng amperahe, no? Kasi puno na yung battery natin. Patayin na natin yung ating solar panel.
Ang voltahe natin 13.7, 100%. Tapos ang gawin natin, tanggalin natin to. Rest lang natin yung ating battery ng kahit na 30 minutes. Mag-rest muna siya para tama yung battery natin na full charge. Ito yung ating battery. Bali matagal na siyang naka-rest. Bali 13.59 o sabihin natin 13.6. Kakabit natin to sa binili natin na battery capacity tester. Lagay natin dito sa terminal ng battery. Dito susukatin niya yung ampere. Dito yung sa voltahe. Buhayin natin to. Ito yung capacity tester natin. Ibabasa niya yung voltahe, amperahe, tsaka yung watts, yung capacity, yung mAh, tapos yung milliwatt hour. Siset muna natin yung low voltage na kung saan siya mamamatay. Ito kasi naka 10.5. Set muna natin ng kahit 0 na natin para tuloy-tuloy siya. Yan. Set natin ng 0. Kasi yung 10.5 volts, dyan mamamatay yung dyan matatapos yung testing. Ibaba na natin ng mababa para ang testing natin, parang testing natin 100% hanggang 0% ng battery. Set. Tapos yung amperahe, tignan natin kung hanggang ilan to. Alam ko hanggang 10 ampere yung pwedeng i-discharge nito. Pwede palang umangat pa. Pero ang gawin natin, 10 ampere lang tayo. Yan, iset natin ng 10 ampere. Tapos yung oras ay 00. Kabit natin muna yung ating wire dito. Dito, kakabit natin yung negative ng battery para sa amperahe. Sa kabila, positive ng battery at para dun sa amperahe na positive. Tapos dito, yung magbabasa ng voltahe. Ito yung positive. Ito yung negative. Ayan na. Tapos, kapit natin sa battery natin. Kapit natin yung positive. Sama natin to. Tapos yung ating negative. Zero lahat. 00 yung duration. Ito kasi 13.5 dahil single digit lang tong dulo. 13.59 yan. Ayan, 13.59. Hindi na niya sinama yung 9 dito kasi single digit lang siya. Ayan, 00 lahat. Buhayin natin. Yan. Sa 10 ampere, 135 watts yung kanyang i-discharge. Compute natin kung gaano katagal siya titigil. Yung live PO4 natin, ang capacity niya ay 12.8 times 100 ampere, watt to 80. Divide natin yung 135 watts na dinidischarge ng ating battery capacity tester. Abutin tayo ng mahigit sa 9 hours. Yung mga 9.4 hours. Ayan na yung ating battery, 13.2. 10 ampere, 132 watts. Yung mAh na gana, watt hour, yung ating temperature, tsaka yung minuto. Bali yan na, malapit na tayo mag-4 na oras. Ang ating na-drain na ampere hour ay nasa 39,000 na. Ang ating watt hour ay nasa 515,000 o sabihin natin na 39 AH na yung na-drain at 516 watt hour na. Bali itong ating tester na to, automatic tong titigil kapag naubos na yung baterya. Expected natin dito ay 100 AH, tapos dito sa ating watt hour ay 1280 watt hour. Bali gabi na kasi, bukasan natin to silipin ulit. Yan, 4 na oras na. Ito na yung ating testing. Dapat na rin siya ng 9 hours and 50 minutes. Kasi bumaba na rin yung wattage niya. Ayan, nababa na yung ating voltahe. Malapit na siya sa 100 AH. Mamatay na yan.
Yan ang nakuha natin. Kumagat na yung ating BMS. 99.5 AH, 1,278 watt hours yung ating nakuha. Yun na nga, no, pumasok tayo sa trabaho, kauwi lang natin. Ngayon lang ulit natin to titignan. Tapos yung test result natin, hindi siya lumabas kasi sinet natin yung 00 voltage, kaya hindi lumabas yung test result. Bali ang gagawin natin, lagyan natin ng voltage yung ating capacity tester para lalabas yung capacity na na-test niya, yung overall. Kaya lang hindi na makukuha yung previous. Bali ang gagawin natin, set muna natin yung 00 na volts. Lagyan natin ng value. Yan, kahit 9 volts. Para kapag nag-0, may makikita natin yung overall na capacity test niya. Kaya lang hindi na natin makuha yung previous. Bali, papakita ko lang sa inyo kasi hindi natin nakita yung kanina. Gagawin natin, obserbahan natin yung 11.2 kasi kakain na ulit yan ng wattage, ng amperahe. Nagdi-discharge yung battery. Sa 9.2 mamamatay. Buhay natin. Na, malapit nang mamatay. Sa 9.2 volts mamamatay ang ating BMS. Yan, ganyan dapat yan. Kaya lang kanina hindi natin na capture. Ayan, chinarge na natin ulit ang ating battery. Oras ngayon ay na alas 4 pasado. Ayan, meron pa kahit konti kasi mainit talaga. Ayan, yan, nagcha-charge na siya. Bali ito kasing battery na to, hindi pa to gamit na gamit. Nakadalawang gamit pa lang to. Siguro kung maka-cycle pa to ng mga ilang beses, mas magpa-fine tune pa yung kanyang BMS tsaka yung mga cell niya. Mas maganda pa siguro yung makukuha nating testing. Ayos.